netizens! Magandang araw! Ayan, guys, nandito kami ngayon para masagot ni Boss Mark yung mga katanungan ng mga followers at netizens sa kanyang mga previous videos. Ayan. Kilala naman po natin si Boss Mark bilang isang multimillionaire at ngayon isa ng CEO ng MFR Juarez Trading OPC. Ayan. Hi, Boss Mark. Ayan. Meron tayong mga questions galing sa mga netizens, no? Galing, siya, boss? Comment siya mula dun sa mga previous videos mo. Ready ka na ba sa mga questions natin? Tanong mo lang ang gusto mo itanong. Ayan. Question number 1. Sa dami ng business na pwedeng itayo, bakit hardware ang napili mo? Okay. Hardware ang napili kong itayong negosyo dahil dati kasi akong nag-scrap. So, doon sa trabaho na yun, doon sa negosyo na yun, doon ko nakita na medyo hindi ganun kalaki yung pwedeng i-expand ng klase ng negosyo na yun. So, tingin ko kung ipagpapatuloy ko yung negosyo na yun, yung pag-i-scrap, kukunti lang yung tao na matutulungan ko eh. Dahil hindi naman siya yung infinite na negosyo na kayang expand ng sobrang laki. At itong hardware naman din ay may idea naman din ako kasi galing ako sa construction firm. Nagtrabaho ko sa construction firm ng halos 1 taon din. Doon ako nakakuha ng mga idea tungkol sa mga construction material. So, ang ginawa ko, yun na rin yung ginawa kong negosyo kapalit nung pagja-junk shop ko. So, talagang inisip ko muna kung kaya ko bang expand ng mas malaki ito kasi ang goal ko naman talaga ay makatulong sa mas maraming tao. So, yun yung sagot doon sa naisip ko na kaya ko naman siyang expand. Yun na rin talaga yung negosyo na ginawa ko. Question ko lang, Sir Mark, no? Sabi ko kanina galing ka sa pag-i-scrap. Sa scrapping, ano yung mga, bigyan mo naman ako ng konting idea lang Ang sa pag-scrap ay dahil sa construction firm ako nagtatrabaho, meron kaming mga construction company na nagpapatapon ng mga scrap nila tulad ng mga kahoy na sira. May mga bakal din nakasama, pero yung mga bakal binibili ko na. Pero pag mga kahoy, binibigay lang sa akin yan, hinahakot ko, pero nabibenta ko pa yon. So, napagkakikitaan ko lahat ng basura na pupulot ko sa kanila. Kahit yung mga basura na patapon na talaga, nakakahanap kasi ako ng mga hauler. Tapos, binabayaran ako ng company para itapon yon, pero binabayaran din ako nung naghahakot sa akin dahil nagbabayad sila dun sa hauler na kinukuha ko eh. Maliban doon, may percentage ako sa company, may percentage din ako sa nag-hakot. So, doon ka nag-start na bago magkaroon ng CEO Yes, sa so, isang MFR Juarez Trading. Naging tagahakot ako ni Manny Villar doon sa MGS company niya. Kasi halos lahat ng project ni Manny Villar ng mga panahon na yun, ako naghahakot ng scrap. So, doon ko talaga natutunan yung klase ng trabaho na mahirap pero maganda ang kitaan. Wow! No? Ang galing naman. Ang So, galing. naging guide mo mula sa pag-i-scrap to hardware, na sariling hardware. Okay. So, next question, Sir Mark, no? Paano mo na-improve ang business mo? Sa negosyo kasi, kailangan ikaw mismo na may-ari o isang CEO o nagtayo ng negosyo, unang-unang i-improve mo yung sarili mo. Mahahatak mo na lang yung negosyo kapag ikaw mismo nag-improve. So, kung medyo kulang ka pa sa kaalaman, mag-aral ka, pag-aralan mo mabuti, alamin mo yung mga strategiya na pwedeng ikaunlad ng negosyo mo. So, yun yung mga pamamaraan para improve yung negosyo mo. Unahin mo muna improve ang Sarili mo. Sa pag-itama naman yun, no? Since kailangan i-improve mo yung sarili. Kasi wala naman din magiging magandang outcome pag hindi mo pa na-improve yung sarili mo. So, next question tayo, Sir Mark. So, marami-rami to. Ready ka po? Ready pa rin ba? I always ready to. Kaya. Ready. Ang galing. So, Sir Christian, meron ka bang question para kay Sir Mark? Meron akong nabitbit. Yun, masasabi mo bang successful ka na ngayon, Boss Mark? Successful. Okay. Diyan sa word na yun, baka malito kayo sa sagot ko. So, lilinawin ko lang. Ang salitang successful kasi o success, iba-iba ang pananaw o pagkakaintindi ng mga tao dyan. Base doon sa kagustuhan, base sa goal ng mga tao eh. Meron ngang success na paglabas mo sa CR, masasabi mo success na. Diba? So, meron naman din na example, nangarap ka ng 1 million lang. Pag naabot mo yung 1 million na yon, na goal mo, masasabi mo ng success Success ka na. Pero para sa akin kasi,
hindi lang yung leverage at saka hindi lang yung financial freedom, yung success na gusto ko mabuti. Iba ang goal ko sa buhay. Kung i-convert natin siya sa numero, 119,150,000 na bilang ng tao sa Pilipinas. Yung numero ng populasyon natin ngayon. So kung maabot ko na siguro yung hindi na nagugutom yung populasyon na yun, hindi na naghihirap yung populasyon na yun, yun ang siguro masasabi ko na successful. Successful. Sabagay. Iba-iba talaga yung mga definition natin ng successful. Yun boss, marami tayong netizens ngayon. Pwede ba natin silang bigyan ng tip para ma-achieve natin yung gusto mong ma-achieve na kasasabi mo lang kanina na wala nang magugutom at wala nang maghihirap. Kasi boss, mahirap lang kung isang mindset lang ang bubuo ng isang building kung wala kang katulong. Kung baga boss, isi-share mo sa kanila yung mga tips na yon para lahat ng tao hindi na magugutom. Or any tips. Any tips? Kumbaga, hindi ka lang pwedeng nandyan ka lang. Dapat kang gumalaw. Kung may bibigay man akong advice, talagang magsisimula sa mga sarili ninyo. At tulad ninyo, sana ganyan din yung mga tao na nakikinig sa atin ngayon. Nabukas yung kaisipan na matanggap nila kung ano man yung advice na may bibigay ko para kahit papaano siguro makatulong ako sa Pilipinas, sa bayan natin, kung ganun lahat mag-isip ang mga tao. So, ang tip siguro na mabibigay ko, unang-una, kailangan mo munang improve yung sarili mo. Dahil nagsisimula talaga sa sarili ang pag-asenso ng bawat tao. Pangalawa, yung knowledge nila, kaalaman nila. Kung nagtatrabaho man sila, dapat nilang pag-aralan o kabisaduhin man lang yung trabaho nila. Kasi yan, na trabaho nila na yan, kung sakali man na lumabas sila sa kumpanya, madadala nila yan. Kung negosyo man yan, madali nilang simulan dahil alam na nila, may knowledge na sila sa ganyang klaseng trabaho. So, pangatlo, yung perseverance o yung kailangan porsigido ka. At napaka-importante na porsigido ang isang tao dahil mawala man yung iba na yon, kung porsigido ka, yung kasiguraduhan ng pag-asenso, malinaw. Napakagandang sagot. Yes. Ayan. Next question tayo, Sir Christian, no? Sige po. Sige ma'am, next question. Bali, eto boss, since ang sabi natin kanina, kaya mo pinili yung hardware is para mag-spread, lumawak, makatulong din sa mga kababayan mo. Ito ngayon boss, may nagtanong kasi siya. Ang sabi niya, ano po ang biggest fulfillment mo nung nakikita mong nag-grow ang iyong business at higit sa lahat nakatulong ka sa mga kapwa mo dito? Yun na yun. Yung makatulong ako sa maraming tao, yun yung fulfillment ko. Pero hindi pa talaga biggest fulfillment yan na. Nung nakikita ko na nag-expand din negosyo ko at marami na akong tauhan, marami na akong natutulungan, pati pamilya ko na rin natulungan ko. Marami ng pamilya na hindi nagutom dahil dun sa mga negosyo ko. Yun yung simula ng fulfillment ko. Fulfillment. Okay. Konektado pa rin talaga siya. Yes. Sa pag Bali, boss, ilibang ko lang. Ilang taon mo na po bang naipundar o ilang taon na ang MFR Quales Trading OPC? Kung hindi ako nagkakamali, 11 years. Sa 11 years. Napakatagal. Isang dekada na rin pala siya, boss. Yun, boss, bali kukunin ko lang ulit. Sa 11 years mo ba dito, boss, sa paghawak o sa pagiging CEO ng iyong hardware, may mga dapat ka pa bang matutunan? Or may dapat ka pa bang mas i-improve pa sa na-improve mo pa before? Yun nga, paulit-ulit ko talagang sa mga seminars ko at saka sa meeting ng mga empleyado ko, paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na hindi tayo pwedeng mahinto. Hanggat may pangarap tayo sa buhay at gusto nating makatulong sa marami, talagang kailangan natin mag-aral, kailangan natin i-innovate ang mga sarili natin, kailangan natin tumuklas kung ano pa yung mga bagay at mga pamamaraan na paunlad ng ating negosyo. Marami pa talaga akong dapat na malaman. Malaman. So, ano talaga, more on improvement. Improvement. Tapos, talaga sa kumbaga boss, kung may natutunan ka na sa 100%, kaya mo pa siyang i-doble or triple o mas lakihan pa. Mas lakihan pa. Kumbaga boss, ang gusto mong sabihin is never stop learning. Learning, yes. Yes, di ba? Since nabanggit mo nga, boss, no, na yes, kailangan natin siya i-improve ng i-improve. So sa netizens natin, boss, meron pang isang naging comment. Paano mo na-handle ang mga employees mo?
Sa pag-handle naman ng mga empleyado, alam nila yan eh. Sa tinagal-tagal na mga empleyado ko sa akin, halos siguro yung iba dyan, 8 years. 8 years, ganun Tagal talaga na rin pala. katagal. Sa 11 years ng negosyo ko, hindi lang isang negosyo ko, marami na akong kumpanyang itinayo. Company, Kaya hindi yes. ko na malala kung ilang years yung MFR. Pero hindi naman nagkakalayo sa 10 to 11 years. Yes. Tagal na rin pala siya. Kung paano boss. ko tinuturing kasi yung mga tao ko, yun siguro yung isa din sa nararamdaman din kasi nila yun eh. Kaya kung tumatagal man sila sa negosyo ko, dahil nararamdaman nila na hindi lang kasi empleyado ang turing ko sa kanila. Tinuring ko na rin kasi silang kasama sa hanap buhay. Pag may mga pangailangan sila na kaya ko namang ibigay, at talagang pinagsisikapan ko na maibigay yung para sa kanila. At hindi lang kasi empleyado na pagkatapos mo silang pakinabangan, ganun na lang. Hindi kasi ako ganun. Yes. Napagdaanan ko rin kasi maging empleyado eh. So, ramdam ko kung ano yung ambag ko sa kumpanya o ambag nila sa kumpanya, kaya kailangan ko rin ibalik sa kanila yon kung ano yung naitutulong nila. Napakalaki rin kasing bagay na yung mga empleyado natin itinuturing nating puhunan. Yeah, napakagandang answer naman ni Sir Mark, no. Kagaya nga ng sabi mo, sir, sa ganda ng pag-handle mo sa mga employees mo, meron ka na, imagine may mga employee na tayo na 8 8 years employed na siya dito talaga. Matagal na. Kung May kasama na siya. kasama na talaga siya ng matagal, no. Parang ang sarap sa pakiramdam na hindi ka lang basta empleyado. Empleyado, yun. Hindi talaga siya naiiba or hindi mo lang siya diyan ka lang, empleyado ka lang, kundi hindi ka iba sa akin. Yes. Napakaganda naman. Napakaganda na. Ang treatment mo sa iyong empleyado is yung parang kamag-anak mo na rin talaga. Kapamilya. Kapamilya ka. Pamilya na. Kaya hindi walang nagtataka na may aabot ng 8 8 years. years, yes. Na napakatagal na. Next question tayo, Sir Mark, no? Sa pag-start ng business, ito actually nasagot mo na to before. Kaya lang meron tayong netizens na nag-comment nito. Nasagot mo to before sa previous videos Video mo, mo. no? Sabi niya, paano ba mag-start ng business sa maliit na puhunan? Meron ka bang specific amount para makapag-start ng business? Specific amount, wala eh. Pero ikaw mismo, sa pagkatao mo na nagsimulang magnegosyo, ikaw kasi napakalaking puhunan dyan eh. Mawala na lahat, basta ikaw porsigido ka, aasenso ka. So, hindi ko siguro may advice na kailangan may specific na amount. numero o na puhunan dyan. Ikaw kasi mismo sa sarili mo, alam mo eh. Kahit bigyan kita ng 1 milyon o kahit may 1 milyon ka, kung alam mo sa sarili mo hindi mo kayang palaguin yan, wala akong may tutulong sa'yo. Pero kung alam mo sa sarili mo na yung 10,000 pesos mapapalago mo, Mapapaikot mo siya. magagawa mo siyang milyon, napakalaking bagay yun. Doon talaga nagsisimula ang lahat. Wala naman kasing negosyo rin na isang araw lang o isang buwan lang, isang taon lang, pinitik mo lang milyon na kagad. Yun na. Dumadaan sa proseso ang negosyo. Lahat ng klaseng negosyo. Kaya may advice ko talaga doon, ikaw mismo na desisyong magnegosyo, magdidesisyong magnegosyo, i-build mo ng maayos yung sarili mo, improve mo yung sarili mo, maging magaling ka. Yun ang may advice ko doon. Ayun, napakaganda, no? Kasi talagang kahit malaki talaga yung puhunan mo, kung hindi naman nag-i-improve sa sarili, wala rin tayong magiging successful sa business. Or hindi siya mag-grow, hindi siya mag-i-improve. Magiging useless lang Magiging pala. useless. Kahit gano'ng kalaki yung magiging puhunan mo, kung talagang hindi, nag-start ka lang ng 10,000 or kahit malaking halaga siya, as long as hindi mo na-i-apply sa sarili mo yung improvement, wala rin. Useless din. Napakaganda, Useless no? talaga. Ayan. Next question tayo, Sir Mark. Caring-carry pa ba? Kaya sige. Sige. Ayan. Pamalapit-lapit na tayo. Mga 3 pa. Kape ako galing. Marami pa tayong mga... Ayan. Oo nga pala, Sir Mark, no? Na-share mo lang sa amin na ano ka pala, nag-a-attend ka pa rin sa pag-i-improve ng sarili mo. Nag-a-attend ka ng seminar kay... Marami ako inaattend ng seminar. Kung babanggitin ko dito sila lang yung sikat. Okay. Sa bagay, mas na-improve mo naman na siya sa sarili. Pero talaga nagsaseminar. Nai-apply. Nag-aaral ako. Yes. And next question, Sir Mark. Bakit maraming business ang nalulugi? Dahil doon sa may-ari mismo. Hindi kasi question yung negosyo na itinayo na eh. Depende na yun kung paano pinatakbo, kung paano nag-improve yung may-ari. Dahil sabi ko nga kanina, kung hindi mag-i-improve yung may-ari, hindi mag-i-improve yung negosyo.
Kaya malulugi lang yung negosyo na hindi naging improve at hindi naging magaling yung may-ari. Oo nga, no. Parang ganun din siya, Sir Mark, no, sa kahit gaano kalaki yung puhunan mo. At kung hindi mo na-improve sa sarili mo, marami ang talagang maluluging. Marami akong kilala negosyante halos sa bayan ko eh. Pero iilan lang yung tingin ko nga parang ako lang yung lumaki ng sobrang laki. Marami akong kasabay na halos mas nauna pa sila sa akin nagsimula, mas malaki na sila sa akin noon. Pero ngayon, napag-iwanan sila kasi siguro hindi sila sumabay sa pagbabago, sa innovation, sa makabagong pamamaraan kung paano ini-improve yung negosyo. Hindi sila sumabay. Napakahirap talaga pagka hindi mo i-handle na maayos yung Maayos. magiging business mo. Yun boss, tanong ko lang din, bakit sa dami ng mga, yun boss, natanong niya ni Ma'am Joy na bakit marami Marami ang negosyong nalulugi. Ikaw din ba boss, sa loob ng 11 years, dumating ba sa punto na malapit na or Or nandung muntik-muntik ka muntikan na magsara or mag-end ang iyong business? Dumating ka ba sa point na yun? Ngayon. Diretsahan na. Hindi. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako malulugi. Kilala ko sarili ko eh. Dumating yung point na talagang bumagsak ako, nagkautang ako na, alam nung accounting yan, 17 to 18 million yung deficit. Naging utang namin, may record yan. May mga bangko na napag-utangan namin, mga supplier na naningil sa amin. Pero hindi ko inisip na sa kabila ng mga utang namin, kakalugi ko. Kasi kilala ko ang sarili ko, doon talaga ako kumapit na hindi ako babagsak, hindi ako malulugi dahil doon sa mga pangyayaring sa buhay ko. Kumbaga ginawa mo lang para siyang inspirasyon na mas lalo Mas ma-motivate pa. lumaki. Lumaki. At yan, kaya ngayon sa pwestong kinauupuan mo. Na hanggang ngayon, still Still alive and pa rin talaga, mas kicking and working. Yes, napakagaling. Yes, napakagaling. Oo nga pala. Sir Mark, di ba sa MFR Qualis Trading OPC, meron tayong Saraya Motors na improve mo and meron tayong magiging bagong business. Launch. May ilo-launch ka. Aesthetic clinic. Aesthetically. Saka meron na rin ngayon na MFR Men's and Women's Women's Essentials. Saka Essentials. siyempre yung matagal ng negosyo na pinagsimula ng lahat, yung MFR Qualis Trading OPC, ayan. Siya talaga yung pinaka-head ng mga business natin. So, mabibigyan mo kami ng tips niyan, Boss Mark, sa susunod pa ng mga videos natin. Doon naman kay clinic natin, sa pag-open ng clinic mo. Kung ano yung mga naging step-by-step procedure, kung paano mo siya Yes, pinag-aralan. i-share natin yung journey mo. Doon, Dito boss. naman kay clinic. Kay clinic. Mag-uumpisa tayo Kasi kay boss, di ba clinic. bilang isang business, hindi lang siya basta-basta naisip mo gawin ko na. Marami ka dyan boss pinag-aralan. Ako mismo sa sarili ko, yung ginagawa kong negosyo, ina-apply ko sa sarili ko. Ayan, thank you so much, Sir Mark, no. So, sa mga advice na naibigay mo, meron ka pa bang tip or advice na maibibigay sa mga netizens and followers natin? Advice ko lang doon sa mga kababayan natin na gustong magsimula. Galing din naman ako sa ganyan. Gusto ko magsimula pero hindi ko alam kung paano. Pero ngayon, nandito na ako at sinasabi ko na sa inyo na talagang kailangan nyo talagang magsimula. Magdesisyon kayo. Bago pa mangyari yan, mangarap kayo ng malaki. Huwag niyong limitahan ang pangarap ninyo. At yung pangarap ninyo, sabayan niyo ng aksyon. Kasi ang pangarap na hindi sinasabayan ng aksyon ng isang pangarap na patay, mauwi sa panaginip yan. Para sa bayang Pilipinas, simulan nyo na. Magtulungan tayo. Ayan, maraming salamat, Sir Mark, no. Ayan, netizens. Sarili. Yun guys, netizens, huwag kayong mag-alala. Dahil babalik kami, ikukwento namin sa inyo ang naging strategy or journey ng pagbuo ng ating CEO na si Boss Mark para maipakita sa inyo lahat kung ano yung paano niya pinag-isipan, ano yung strategy niya, na paano mas makikilala ang bubuuhin niyang negosyo. Kaya, standby lang tayo mga netizens. I-share natin yan sa next videos natin. Yun, Boss May Mark. mga questions pa ba tayo? Or nasagot naman lahat ni Sir Mark? I think nasagot naman lahat. Yes. Ng malinaw. Yes, sa mga netizens natin na lagi nagko-comment and mga sharer natin no sa mga videos ni Boss Mark. Sana yung mga tanong nyo, nasagot ni Boss Mark at nalinawan din kayong lahat. Lahat tayo magiging successful
magsisimula nga lang Sa sa ating sarili. mga sarili. Ayan. Sa pag-improve sa sarili. Sa ating mga sarili. Yes. Yun, Boss Thank you Mark. guys and thank you, Thank you, Sir Boss Mark. Mark. Thank you. Sa iyong pag-share ng Ng mga inyong learnings to Yes. become a CEO at multi-millionaire millionaire. here in Quezon City. Mabuhay.